Lumipat si Gio sa isang masaya at kumpletong pamilya. May ina at ama at may kapatid. Ngunit ang lahat ng yon ay naglaho nang mamatay ang ilaw ng tahanan na siyang naging dahilan kung bakit malayo na ang distansya nilang tatlo sa isa't isa. 3 taon na ang lumipas magmula nang iwanan sila ng ginang at kahit nakatira lamang sila sa isang bahay ay parang hindi pa rin nila maabot ang isa't isa. Nag-iimikan lang saglit at hindi na muling nag-uusap. Hanggang isang araw, 2:00 na madaling araw noon nang biglang magising si Gio dahil sa lakas ng boses ng ama na si Ray na animoy galit na galit. Dali-dali siyang bumangon at sumilip sa baba. Nakita niya naman ng ama na patuloy pa rin ang pagsasalita habang ang nakakatandang kapatid niya naman ay nakaupo lang habang nakayuko. Pinag-aral kita. Pinagtapos kita para may maipagmalaki ka sa sarili mo. Nag-fail ka hindi lang 1 beses, kundi 3 beses at pinatawad kita. But making it 4 times, that's already a choice at hindi na aksidente. Hinaing ng ama. Hindi sumagot ang kapatid kaya doon na bumaba si Gio. At sumaling na rin sa usapan. Dad, what's going on here? Napalingon naman ng ama at agad nahilot ang sariling ulo. Itanong mo dito sa kapatid mo. Galit pa rin itong sambit sabay panhik sa taas. Doon na nilapitan ni Gio ang nakayukong kapatid at agad na pagtanto na umiiyak pala ito. Ate, anong nangyari? Bakit galit na galit sa iyo si Dad? Kakauwi mo lang ba? Yeah. At kaya pala hinintay niya ako makauwi ay dahil nalaman niya na ang sikreto ko. Hikbi nito. Sikreto? Ano sikreto, ate? Gio, I'm pregnant. Sa narinig ay para tuloy nawala ang pagkasingkit ng mata ng binata dahil sa matinding gulat. Ilang minuto din ang lumipas bago niya tuluyang maproseso ang sinabi nito. You're what? Buntis ako, Gio. 2 buwan na. Jeez, ate. At sinong ama niyang dinadala mo? Dad is expecting so much from you. I know. Pero sabi naman ni Mickey, pananagutan niya ako eh. But until now, hindi ko pa rin siya makontak. Wala na din siya sa kondo niya at sa bahay nila. Pero alam ba ni Miggy na buntis ka? Yes, Gio. At matapos kong sabihin sa kanya, doon na siya nagsimulang hindi magparamdam. Anong gagawin ko, bunso? Dad's mad at me. Galit na nga siya nang malaman niyang buntis ako eh. Paano pa kaya kapag nalaman niyang hindi ako pinanagutan ni Miggy? Sapo-sapo ng binata ang kanyang ulo. Ngayon nga ay mas namoblema pa yata siya kumpara sa kapatid. Gusto niya itong sermonan at pagalitan, pero imbis gawin yon ay mas pinili niyang pagaanin ang loob nito dahil naniniwala siyang yon ang mas kailangan ni Joy. Nagdaan ng ilang araw at tumulong na rin si Gio sa paghahanap kay Miggy. Ngunit wala pa rin at talagang hindi nila matunton ang kinaroroonan nito. Nakontak na nila lahat ng kailangang i-contact pero hindi nila mawari kung totoo bang walang alam ang mga kapamilya ni Miggy kung nasaan ito o pinagtatakpan lang nila ang binata. Nang nalaman naman ng ama nila ang tungkol sa pagtakas ng nobyo ni Joy sa pananagutan niya, labis-labis ang galit nito sa anak. Mangyari pa ay nagawa niya na itong palayasin pero si Gio ang lumuhod sa harap ng ama para wag na nitong paalisin ang kapatid. Please, Dad, spare the kid. Alam kong frustrated ka, pero hindi natin pwedeng talikuran si ate. Pamilya natin siya, Dad. Pagmamakaawa niya dito habang nakaluhod. Gio, it's okay. Tumayo ka na dyan. You don't have to do this. Iyak na rin ni Joy. Ikaw ang matanda, Joy. Pero mas maagang nag-mature ang isip ng bunso mong kapatid.
Mahiya ka naman. Wala ka nang ginawang tama. Laging kahihiyan na lang ang dinadala mo sa akin. Dad, please. Huwag na po nating istressin si ate at baka makunan pa siya. Ako na ang bahala. Ako na ang maghahanap kay Miggy at gagawin ko ang lahat para lang makita siya. Just promise me, Dad, na hindi mo paalis si ate. And you, ate, promise me that you'll stay. Unang tumango si Joy habang ang ama naman ay medyo matagal pa bago umoo. Napangiti naman si Gio at umalis na agad. Kung saan niya hanapin ang nobyo ng kapatid ay hindi niya alam. Basta ang tanging alam lang niya ay kailangan niya itong makita. Ngunit sa ilang oras nga ng paglalakbay ay hindi alam ng binata na isang aksidente ang mangyayari sa kanya. Bigla kasing lumabo ang kanyang mata at pagdilat niya muli, may tao na nasa gitna ng kalsada. Doon ay dali-dali niyang iniwas ang sasakyan sa matanda at doon na siya nabangga sa may puno. Nagising si Gio dahil sa paulit-ulit na tinig sa kanyang tenga. Nang imulat niya ang mga mata na pagtanto niyang nasa loob pa rin siya ng kotse. Nasapu pa niya ang kanyang ulo at nabaling ang atensyon sa isang babae na nasa labas ng sasakyan. "Kuya, okay ka lang ba?" Sambit pa nito. At kung hindi siya nagkakamali, ay yun ang tinig na gumising sa kanya. Sino ka? Sa mahina niyang usal. "Ako si Ava. Kanina pa kita nakikita dito. Tatawag na sana ako ng tulong kaso malayo pa ako sa bahay namin at wala namang katao-tao dito. Kaya mo ba maglakad?" I guess kaya ko naman. "That's good to hear. Halika, aalalayan kitang maglakad." Iyon na nga ang ginawa ng dalawa. At dahil medyo nasa malayo pa ang bayan nila Ava, kaya wala silang nagawa kundi ang maglakad. Wala naman di kasing nagdaraan na sasakyan doon, kaya mahirap makahingi ng tulong. "Naku, may sugat ka? Gusto mo ba magpahinga muna? Mabuti na lang at may dala akong tubig dito. May laway na to ha, pero don't worry, wala akong virus." Ngiti pa nito sabay abot sa tubig na nangangalahati na. Thank you. Malayo ba ang ospital dito? "Naku, malayo pa. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba?" Hindi naman. Masakit lang ang ulo ko. "Bakit ka ba kasi nabangga? Akala ko nga patay ka na eh. Buti na lang talaga at nakita ko agad ang kotse mo. Medyo tago pa naman ang pinagpanggaan mo. Sigurado ka bang wala kang ibang nararamdaman?" Wala. Thank you. Nagpatuloy agad sila sa paglalakad at makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang bayan nila Ava. Idiniretso agad ng dalaga ang sugatang si Gio sa bahay niya at doon pa lang napagtanto ng binata na maliban sa isang kasambahay ay wala ng ibang tao sa bahay ni Ava. Wala ka bang kasama dito? Panimula niya. "Meron naman. Kaming dalawa ni Manang Susan. Wala na kasi akong mga magulang, kaya si Manang Susan na ang tumayong magulang ko. Sabihan mo lang ako kung masakit ha?" Sagot naman nito habang ginagamot ang sugat ni Gio. "Inday Ava, maghahanda na ba ako ng pagkain?" Tanong naman agad ng kasambahay. "Yes, Manang, at mukhang gutom na tong bisita ko." "Salamat po." Ngiti naman ng dalaga dito. Mayaman ka naman pala. I saw your car sa may garahe. Pero bakit ka napadpad doon sa lugar kung saan natagpuan mo ko? I mean, bakit hindi mo ginamit ang kotse mo at nagtitiis ka lang maglakad? Isang matamis ang ngiti naman ang itinugon ni Ava at hindi tinapunan ng tingin ang binatang kaharap. "That's my way of chilling. Once a week, naglalakad talaga ako palapas at pauwi ng bahay. Kapag kasi nagdadrive ako, hindi ako makapag-isip ng maayos." I see.
Good thing at ikaw ang nakakita sa akin. Thank you talaga. Ano ka ba? Kanina ka pa thank you ah. Wala yon. Tsaka kahit sino naman siguro tutulungan ka kapag nakita ka doon. Buti na lang din talaga at observant ako. Nga pala, maiba tayo. Saan ba ang punta mo at bakit ka na-aksidente? Ang tanda ko, I'm driving that time at bigla na lang nag-blurry ang vision ko. Kaya ang ginawa ko, pinikit ko muna ang mata ko at kinamot yun. Hindi ako careless sa daan at confident ako na walang tao sa kalsada. But when I opened my eyes, may matanda na tumawid sa kalsada, kaya ako umiwas at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. So, hindi mo alam kung ilang araw ka nang nasa loob ng kotse mo? Wala akong ideya. Nagising lang naman ako dahil sa tinig mo eh. And thank you for doing that. Sige, for the meantime, dito ka na muna sa bahay habang hindi ka pa magaling. Hindi pwede. Kailangan ko makita si Mickey. Sino naman si Mickey? Boyfriend ng ate ko. Siya ang dahilan kung bakit nasa biyaya ko nun. Kailangan ko makita si Mickey dahil kailangan niyang panagutan ng ate ko. She's pregnant at galit na galit si Dad sa kanya. Nangako ako na hanapin ko si Mickey, pero ito pa ang nangyari sa akin. I understand, pero wala ng kotse. But if you really want to look for him, pwede ko namang ipagamit sa iyo ang car ko. Pero kailangan mo munang iset aside yan for now at magpagaling. Naiintindihan mo ba ako? Tumango naman si Gio at pinigyan ng isang matamis na ngiti ang dalaga. Pumayag siyang manatili muna sa poder ni Ava habang hindi pa siya tuluyang gumagaling at sobrang sakit pa ng katawan niya. Pinipilit pa siya ng dalaga na magpunta na sa ospital pero si Gio na mismo ang tumanggi. Hapon noon at habang nasa may teres lamang si Gio at umiinom ng kape ay nakita niya naman mula sa baba si Ava na nagdidilig ng halaman. Kumakanta rin ito at kinakausap pa ang mga bulaklak na animoy may mga buhay. Doon na siya napangiti at tinawag ang dalaga. Pwede ka na mag-audition sa mga singing contest sa TV. Biro niya pa dito na siyang ikinabigla naman ng dalaga. Pang-videoke lang ang boses ko, no? Baka ilipat agad ang mga nanonood ng channel kapag narinig na nila ang golden voice ko. Tawa na rin ni Ava. Gusto mo bang bumaba? Dagdag pa ni Ava. Wag na. Dito na ako. At mas maganda ang view ko dito. Jesus! Mas maganda ang view dito kasi mas malapitan. Halika na. Dali-dali na ngang inubos ng binatang iniinom niyang kape at nagtungo na sa baba kung saan naroon si Ava. Dahan-dahan lang ang naging galaw niya dahil masakit pa din ang buo niyang katawan. Come here. Gusto mo bang subukan magdilig at kausapin ang mga halaman ko? Salubong naman agad ng dalaga sa kanya. Wag na. At wala pa naman akong pamalit na damit. Dito lang ako at tahimik na titignan ka. Hoy, tingin lang ah. Huwag kang ma-fall sa akin. Hirit naman agad ng dalaga. Joke! Dagdag pa nito na agad sinabayan ng malakas na tawa. Hindi na lang umimik si Gio at natawa na lamang sa sinabi na magandang dalaga. At tulad nga ng inaasahan, tahimik lamang niyang pinagmamastan ang kabuuan ni Ava habang magiliw na nagdidilig na sinasabayan pa ng pagkanta. Ilang sandali pa doon na nga siya nagulat nang biglang humarap ang dalaga sa kanya at imbis na sa halaman nito itutok ang hose ay nagawa niyang paliguan ang sarili. Hey, what are you doing, Ava? Ngunit imbis na sumagot ay lumapit lamang ang dalaga sa kanya at hinila siya palapit. Hindi maintindihan ni Gio pero parang naninikas ang buong katawan niya ng mga sandaling iyon. Hanggang sa unti-unti na nga maglapat ang kanilang mga labi, pati ang binata ay basang-basa na rin. Agad nang uminit ang buong katawan ni Gio at ramdam niya ang bolta-boltahing kuryente sa kanilang katawan. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kakaibang galaw ay bumitaw na si Ava at magiliw na humagikik.
Ay, ay! Munti ka na yun ah. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mapafall sa'kin eh. Tawa pa ng dalaga na siyang ikinatawa na rin ni Gio. Hanggang sa gumabi na nga at hindi pa rin mawala-wala sa isip ni Gio ang naging halika nila ni Eva. Hindi niya kasi lubos na akalain na mauhulog siya sa dalaga ng ganoon kabilis. Ilang araw pa lamang niya ito nakikilala pero heto siya at parang mababaliw na. Kinabukasan, pasado 9:00 na ng umaga na magising si Gio. Agad siyang nagtungo sa kusina at tanging sinama ng Susan lamang ang kanyang naabutan. Ipaghahanda ko na ba kayo ng almusal, sir? Tanong pa nito sa kanya. No thanks, magkakape na lang po ako, Aling Susan. Nga po pala, nasaan po si Eva? Nako, maaga pong umalis, sir. Nagkape lang din siya, tsaka gumayak na. Uuwi kaya siya mamayang tanghali? Ay, opo sir. Hindi naman din nagtatagal si Inday kapag umaalis ng bahay. Bakit po? Pwede bang ako na ang maghanda ng pagkain para sa tanghalian mamaya, Aling Susan? Gusto ko kasi siyang ipagluto bilang pasasalamat na rin sa pagpapatuloy niya sa akin dito sa bahay niya. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari, pero kabilin-bili na ni Inday sa akin na huwag ka munang paggalaw-galawin hanggat hindi ka patuluyang gumaling. Hindi naman po ganoon kasakit ang katawan ko, Aling Susan, kaya wala pong problema. Isa pa, hindi naman mabigat ang pagluluto. Pakiramdam ko kasi, mas lalo ako nangihina kapag wala akong ginagawa eh. Nakakahiya naman. O siya, sige, at mukhang mapilit ka talaga. Basta sinabihan na kita, ha? Opo, Aling Susan. Maraming salamat. Ano po bang paboritong pagkain ni Eva? Wala namang pili si Inday, sir. Kumakain yun kahit anong ang iahin mo sa mesa. Pero ang pinakapaborito niya ay ang sinigang. Sakto. At paborito ko rin po sinigang. May mga sangkap po ba tayo? Oo. Teka at ihahanda ko muna. Kumain ka na muna at anong oras sa din? Masaya namang sinimula ni Gio ang kanyang araw. Sakto ding natapos siya magluto ay ang pagdating din ni Eva. Inday, tamang-tama lang ang dating mo at kakatapos na magluto ni Sir Gio. Pungad agad ni Aling Susan sa kanya. Nagluto si Gio? Yup. Wag mong pagkalito si Aling Susan ha. Sinabihan niya naman ako na bawal muna ang maggagalaw-galaw. Pero ako naman talaga ang nagpumilit. Halika na, sabay mo na kami sa pagkain. Ang tinig naman ni Gio. Isang pilit ng ngiti naman ang itinugon ni Eva. Sige, kayo na muna. Susunod na ako. Hindi pa naman din kasi ako gutom. Manang, sabayan mo na lang po muna si Gio. Pero Inday, niluto ni Gio ang paborito mo sinigang. Later na po talaga, Manang. At wala na nga nagawa pa ang dalawa, kundi ang hayaan na lamang itong pumanhik sa kanyang silid. Ngunit mag-2:00 na lamang ng tanghali ay hindi pa rin bumababa si Eva, kaya naman napagpasyahan na nga ng binata na dalhan ito ng pagkain sa kanyang silid. Nang nasa tapat na siya ng silid ni Eva ay rinig niya ang mahihinang higbi nito. Doon pa lamang niya napagtanto na baka may problema lamang ito. Huminga naman muna siya ng malalim, tsaka pa kumatok. Eva, si Gio to. Pwede ba akong pumasok? Pasok, Gio. Sigaw naman ng dalaga. May dala akong food for you. Mag-3 na pero hindi ka pa rin bumababa para kumain. Kaya dinalhan na kita ng food. Kumain ka na muna. Sabay lapag sa tray. Salamat, Gio. Okay ka lang ba? Narinig ko ang paghikbi mo kanina. May problema ka ba? Gusto mo bang i-share sa akin para gumaan ang kaunti ang pakiramdam mo? Napangiti naman si Eva at doon na nga sinimulang isilaysay isa-isa ang kanyang problema. Galing kasi ang dalaga sa kumpanya na siya mismo ang naghahawak ngayon. Bagsak na ito at hindi niya na alam kung ano ang gagawin.
Ayaw niyang bumagsak ng tuluyan ng kumpanya pero wala siyang magagawa kundi ang ibenta yon. Hindi niya na kayang magpatakbo noon dahil ang pinakadahilan naman talaga ay nagkaroon din siya ng anxiety nang dahil sa mga issues ng kumpanya. Hindi naman agad nakaimik si Gio dahil mukhang hindi pa yun ang tamang oras para sabihin sa dalaga na aalis na siya. Ngunit ngayon, mukhang siya naman ang kailangan ni Eva kaya pinili niya munang manatili. Huwag mo nang alalahanin yun. Everything happens for a reason. Huwag mo nang i-pressure ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Nandito lang ako para sa'yo. Isang mahigpit na yakap nga ang kanilang pinagsaluhan. Unang napabitaw si Gio at tinignan ng seryoso sa mata ang dalaga. I love you, Eva. Sa mahina nitong usal. I know this may sound cheesy or whatever. Maski ako ay hindi din makapaniwala na nahulog ako sa isang babaeng hindi ko pa matagal nakikilala. But I mean it. I really do. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Dagdag pa ni Gio. Mahal na mahal din kita, Gio. At doon na tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Nagtagal din ng ilang minuto ang halikang yun at doon pa lamang alam nilang mahal nila ang isa't isa. Nagdaan pa ang mga ilang araw at linggo ay mas naging masaya ang pagsasama ng dalawa. At ang lungkot sa mga puso nila ay para bang biglang nabura. Ang mga problemang dala-dala nila ay unti-unti nilang nalilimutan. Hanggang si isang buwan na nga ang dumaan at tuluyan na rin gumaling si Gio. Nasa kama lamang ang dalawa habang nakahiga nang biglang maipasok ni Eva ang tungkol sa paghahanap ng binata sa nobyo ng kapatid nito. Since magaling ka na, pwede mong gamitin ang kotse ko. Saad ng dalaga. Oh God, I almost forgot about that. Sa sobrang saya ko sa piling mo, parang ayaw ko nalang balikan ang mga problema ko eh. Gio, hindi mo pwedeng takasan ng problema mo. Kailangan mo pa rin silang harapin. Yeah, I understand. And thank you for making me happy. Hayaan mo, kapag okay na ang lahat, dadalhin kita sa amin at ipapakilala kita kay Dad at kay Ate Joy. Mapait namang napangiti ang dalaga at hinalikan lamang si Gio sa lapi. Maya-maya pa parehas na nga silang nilamon ng antok at tuluyan nang nakatulog. Nagising si Gio dahil sa may hinang higpi ng isang pamilyar na tinig. Nang imulat niya naman ang dalawang mata, una niyang nakita ang kanyang Ate Joy. Ate Joy? Gulat niyang usal dito. Oh my! Wait! I'll call Dad! Tarantang usal pa ng kapatid. Labis ang pangungunot ng noo ni Gio ng mga sandaling iyon. Ang tanda niya ay natulog lang siya kasama si Eva at wala siyang matandaan na bumiyahe siya pa uwi. Ilang sandali pa bumalik na nga ang kanyang Ate Joy kasama na ang kanilang amang si Ray. Kitang-kita ng binata ang labis na saya at pag-aalala sa mukha ng dalawa, bagay na hindi niya maintindihan. Mamaya, tatawagan ko si Doc Sam to check on you, son. For now, mag-relax ka na muna, okay? Wika ng ama. Doktor? Bakit may doktor, Dad? Why am I here? Nasaan si Eva? Takan-takan niyang tanong. Eva who? Si Eva po, ang girlfriend ko. Nasaan siya at paano ako napunta dito? Paano ako nakauwi nang hindi ko man lang namamalayan? What are you talking about? Joy, dito ka muna at tatawagan ko na si Doc Sam. Paalam naman ng ama sa dalawa. Nang tuluyan na nga makaalis ang ama sa silid, ay doon na nabaling ang atensyon ni Joy sa kapatid. Gio, ano bang pinagsasabi mo? Ate, tell me the truth. Paano ako napunta dito? Ano? Nandito ka naman talaga. At hindi ka naman umalis sa room na to. Nananaginip ka ba?
Ano bang panaginip mo? Doon na mas lalong nangunot ang noo ni Gio dahil hindi pwedeng isang panaginip lamang ang lahat. Ramdam niyang totoo si Ava. Ang mga haplos nito, ang mga halik at yakap nito, lalong-lalo na ang tinig ng dalaga na para bang isang musika sa kanyang pandinig. Hindi na siya umimik, bagkus ay tumayo na lamang siya at tumabas. Hindi niya maintindihan at gulong-gulo pa rin siya, ngunit walang duda. Nakabalik na nga siya sa kanila. Gio, do you want anything? Gusto mo bang kumain? Uminom? Untag pa sa kanya ni Joy. Napalingon naman siya at agad na patingin sa kabuuan ng kapatid. Nabaling ang dalawang mata niya sa tingin nito, tsaka palang napansin na kung gaano kalaki ang tiyan nito nang siya'y umalis, ay ganoon pa rin kalaki ngayon. Hindi yata lumalaki ang tiyan mo, ate. Bigla niya sabi dito. Ano? Ano bang akala mo? 1 to 2 months nang dumaan para lumaki. Okay ka lang ba? Ano ba talaga nararamdaman mo? Wala. Never mind. Nasabi na lamang niya dito. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na nga ang doktor na sinasabi ng ama at agad sinuri si Gio. Babae ang doktor at napaka-pamilyar nito sa kanya. Ngunit hindi lamang niya sigurado kung sino yun dahil nakasuot ito na face mask. May nararamdaman ka bang kakaiba ngayon, Gio? Tanong ni Doc Sam sa kanya. Wala physically, pero mentally meron. Okay, tell me kung anong iniisip mo ngayon. Naguguluhan ako, Doc. Ano bang nagpapagulo sa'yo? Lahat. Kung paano ako nakauwi dito na hindi ko malang namamalayan. Kung bakit parang kahapon lang nangyari ang lahat. At kung bakit parang imbis na ako maguluhan, bakit tila sila pa ang naguguluhan sa akin? Sa tingin mo, paano ka nakauwi dito? Hindi ko nga rin alam, Doc. Basta bigla na lang ako nagising na nandito na ako. Kagabi lang, kasama ko pa si Ava. Sabay pa kaming natulog. Napag-usapan pa nga namin ang paghanap ko sa boyfriend ng ate ko and told me na kailangan ko daw harapin ang problema ko. What happened next? Natulog na kami. Sabay nga kaming matulog, kaya imposibleng pagising ko ay nandito na ako. I see. Okay lang ba kung magtanong pa ako sa'yo ng ilang katanungan? Sige, Doc. Noong araw na nabangga ang kotse mo sa may malaking puno, ano ba talaga ang nangyari? Umalis ako dahil hahanapin ko nga sana ang boyfriend ng ate ko na si Miggy para hindi na magalit si Dad at hindi na umalis si ate sa bahay. Pero while I was driving, biglang lumabo ang paningin ko at hindi ko nga namalayan na may matanda pala sa daan kaya agad kong niliko ang manibela at nabangga ako sa puno. Salaysay naman ni Gio. Oh, okay. After that? After that, wala na ako maalala. Basta nagising na lang ako sa tinig ng isang babae. And it was Ava. Nakita niya ako at tinulungan. Pinatuloy niya ako sa bahay niya hanggang sa gumaling ang mga sugat ko sa katawan. Noong mga panahon na gusto ko na sanang umalis para ipagpatuloy ang paghahanap ko kay Mickey, si Ava naman ang may pinagdadaan ng problema. Kaya dinamayan ko na muna siya. I stayed in her place for almost 1 month. Halos makalimutan ko na nga ang tungkol kay Mickey kasi sobrang saya ko sa piling niya. Tumangutango naman ang doktor at tila ba iniisip kung ano nga ba ang kondisyon ni Gio. Sige, that's all for now. Magpahinga ka muna at papalik ako bukas sa susunod na araw. Ngunit bago pa man makaalis ay nahawakan pa ni Gio ang braso ng doktora. May mali ba sa akin, Doc? You're just confused. Magpahinga ka na muna dyan. Tugon naman ng doktora tsaka lumabas ng silid. Paglabas ay agad namang kinausap ni Sam ang ama at kapatid ni Gio. Doon ipaniliwanag niya ang kondisyon ng binata, na ang sinasabi nitong istorya pati na ang dalagang nangangalang Ava
ay parte lamang ng kanyang hallucinations. Sinabi din nito, naggagaling naman ang binata kapag laging positive ang nangyayari sa buhay niya at lagi niya itong nasusuri. Tinanong rin ng dalagang doktora kung may pinagdadaanan ba si Gio at wala namang nasasagot ang mga ito dahil magmula nang mamatay ang ilaw ng tahanan ay wala na silang alam sa buhay ng isa't isa. Dumaan pa nga ang ilang araw ay nasa kanyang silid lamang namamalagi si Gio. Gulong-gulo pa rin siya. Gustuhin niya mampuntahan si Ava pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung saan lugar pupuntahan ang dalaga. Natigil naman siya sa malalim na pag-iisip nang marinig niya ang sunod-sunod na katok mula sa pintuan ng kanyang silid. Come in. Mahina niya sambit. Bumukas naman ang pinto at pumasok doon ang doktorang si Sam. Hi, na-disturb pa kita? Panimula pa nito. Ikaw pala, Doc. Hindi naman. May iniisip lang ako. Hindi ko yata napansin ang pagdating ng kotse mo. Really? If that is, sobrang lalim nga siguro ng iniisip mo. Maybe. Maupo ka, Doc. Yun naman agad ang ginawa ni Sam tsaka tinanggal ang suot-suot na face mask. Nang makita naman ni Gio ang buong mukha ng doktora ay doon na nanlaki ang dalawa niyang mata. Ava? Sa mahina nitong sambit. Sino? Wala. Ngayon ko lang kasi nakita ang mukha mo, Doc. Nauutal niya pang sabi. Okay, kamusta ka naman? Pag-iba na lang ng doktora sa usapan. Eto, gulong-gulo pa rin po, Doc. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Marami akong gustong sabihin sa iyo, Gio. Pero hindi ko lang talaga alam kung paano ko sisimulan. Pero wala naman akong choice kundi ang magpakatotoo sa iyo. I just hope hindi ka mabibigla sa mga sasabihin ko. Agad namang nakaramdam ng kaba si Gio sa narinig pero sa kabila nun nagawa pa rin yan tumindig ng tuwid. Gio, ang lahat ng sintomas ng schizophrenia ay nasa'yo. Kasi magmula noong aksidente, ako ang tumingin sa'yo. Luckily, wala ka namang mga major injuries at fully awake ka din when the authorities found you. Gio, walang Ava na sumagip at kumising sa'yo dahil ang nakakita sa'yo ay ang mga otoridad dahil nga nakatanggap sila ng report agad na nabangga ang kotse mo. Salaysay ng doktora na labis na nagpabigla kay Gio. Doc, that's very impossible. Nahawakan ko si Ava, nayakap ko siya, nahalikan ko siya. Ava's just part of your hallucination. You're completely awake for 3 days after the accident, pero you're not responding. Tulala ka lang at may lagi kang inuungol. Mga salitang hindi namin maitindihan. Imposible! It's possible, Gio. Lalo na at for the past few months or years ay nakaramdam ka ng lungkot. Tinanong ko na to sa kapatid at sa daddy mo, pero even them ay walang ideya sa mga pinagdadaanan mo. And that's when I realized na baka yun ang dahilan ng schizophrenia mo. Na siyang dahilan ng pag-create mo ng own happy world kasama si Ava nang alam nating hindi totoo. Again, Ava's not real, Gio. Gawa-gawa lang siya ng isip mo para maging masaya ka. Halos hindi maproseso ni Gio ang lahat ng sinabi ni Sam. Sa isip niya, kung isa lamang hallucination si Ava, parang gusto niya na lang manatili doon pero alam niyang hindi pwede dahil tulad nga na sinabi nito, hindi totoo si Ava at gawa-gawa lamang ng isip niya. Sa lumipas pang mga araw ay unti-unti na rin natatanggap ni Gio ang lahat. Siyempre sa tulong na rin ni Sam na willing siyang pagalingin at willing palabasin sa preso na siya mismo ang may gawa. You're doing great, Gio. Anytime soon ay tuluyan ka na talagang gagaling. Nakangiti pang usal ni Sam. Salamat sa iyo, Doc. Hindi naman ako gagaling kung hindi dahil sa tulong mo eh. I really owe this to you. At para na rin magpasalamat,
Pwede ba kitang yayain mag-coffee minsan? Tila nahihiya pang niyang wika. Nako, gusto ko sana mag-yes dyan, Gio, pero hindi ako nagkakapi eh. Di sinin na lang. Kahit horror ang panoorin natin, tawa naman ang dalaga. Oo naman, your call. Jesus, kaya mo lang ba ako niyaya magsine? Ay dahil kamukha ko si Ava? Ha? Noong time na tinanggal ko ang mask ko, narinig kong pinanggit mo ang pangalan ni Ava. I know that Ava's just part of your hallucination, pero totoo bang kamukha ko siya? Medyo. Pero hindi naman kita niyayaya dahil kamukha mo siya eh. Gusto ko lang talaga magpasalamat. Is that it? Kung gusto mo namang magpasalamat, a simple thank you is enough. Syempre. Gusto rin kitang mas makilala pa. And why? Just kidding. Sure, Gio. At yun na nga ang simula ng mas malapit pang relasyon ni Gio at ni Dr. Samantha. Hanggang sa nagsunod-sunod na nga rin ang paglabas sila, di nagtagal ay parehas ng nagkamabutihan sa isa't isa. Nalimutan na rin ni Gio ang tungkol kay Ava dahil iisang mukha lang naman si Ava at Doc Samantha. Hindi niya man mawari kung coincidence lang ba ang lahat o talagang sila talaga ni Samantha ang para sa isa't isa. Nanligaw siya sa doktora at naging sila officially makalipas ang 7 buwan. Masaya naman ang dalawa lalong-lalo na si Gio. Bukod pa doon, masaya din siya dahil nagkusa na si Miggy na lapitan ng ate niyang si Joy. Paliwanag nito, naguluhan lamang daw siya at hindi pa matanggap noong una ang lahat. Tinanggap naman ng buong puso ng pamilya nila Gio si Miggy dahil nga isinilang na rin ni Joy ang anak nila. Ang saya naman nila, love. One happy family na. Pilyang sabi pa ni Sam kay Gio. Bakit? Ready ka na bang maging isang family din tayo? Sabihin mo lang sa akin at gagawa agad tayo. Ano? Sapakin kita dyan eh. Kasal muna bago gawa. Okay? Wala bang tawad? Tawad mo mukha mo. Natawa na lamang si Gio at agad niyakap ang pagkahigpit-higpit ang nobya. Ngayon nga ay masaya na ang dalawa at dahil sigurado na sila na nga ang para sa isa't isa, ay nagpropose na rin si Gio dito na sinagot naman ni Sam ng isang matamis na oo. Naghihintay na lamang din ang dalawa sa kasal nila dahil sa ngayon, nag-iipon pa sila ng sapat na pera para maging engrande at talagang memorable ang kanilang pagsusumpaan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!